Okay, let's have the next one. A monolithic floor framing plan is shown in the figure. The columns are 400 millimeters square. Girders are 300 millimeters wide and 400 millimeters deep below the slab, and the slabs are 100 millimeters thick. The superimposed floor dead load is 3 kilopascal. So guys, pag sinabing superimpose ha, ibig sabihin hindi pa kasali yung self-weight. Ibig sabihin kasi ng superimpose yung ipinatong mo lang dun sa structure. So, ayun. And then service floor live load is 4.8 kilopascal. So use U equals 1.2 dead plus 1.6 live, and use concrete weight to be 24 kilonewton per cubic meter. Calculate the ultimate positive moment in girder FG by ACI moment coefficient. Calculate the ultimate negative moment in kilonewton meter at F on girder FG, and calculate the ultimate positive moment on girder EF. Ayan. So actually lahat ng tanong tungkol lang dito. Yan, no? Kaya i-analyze natin yan. So bali, kunin natin to section na to. So tawagin natin section A. So kapag ni-redraw natin yung section na yon, ito makikita natin. Okay, so ito yung EFG. EFGH. Okay? Tapos syempre may mga floor loads. No? So, like, ilista lang muna natin. Ito yung mga floor loads. So bali, okay, so we have superimposed dead load na 3 kilopascals. Tapos meron tayong service live load. Okay? So, para ma-transmit yung mga load na yan doon sa girder natin, so i-check natin kung ano itsura ng slab. So, as you can see, yung kapag kinuha mo yung ratio nitong short span sa long span ng slab na to, you will see na one-way slab lang yan, no? Lahat sila na one-way. So dahil one way lang naman sila lahat, so yung distribution niya is by tributary width lang, no? So bali kalahati nito, tas kalahati sa kabila, yun yung total na area na i-cover niya. Yun yung tributary area niya. Ayan. Okay, wherein yung tributary width, itong haba na to, sukat nito, is also 2.8. Kasi half dito sa taas, half dito sa baba, 1.4 plus 1.4, 2.8 din. Okay, so ibig sabihin, ito mga floor loads, para maging kilonewton per meter, i-multiply lang natin yan nung spacing or nung tributary width ng 2.8. Okay? Tapos, maliban doon sa superimposed dead load, meron pang bigat yung slab, tas meron pang bigat yung beam. So, tingin naman tayo sa section na to. Kuha ako ng isa ha. Ito. Yan. Section BB. Okay, so makikita natin dyan sa section na yan, bali ito. Yan. Okay, so ang depth daw nito 400. Tapos ito 100. Tapos ito 300. Tama ba? Girders are 300 mm wide. So 300. Okay?
Tapos, itong slab sa ibabaw, ang tributary width niyan ay 2.8. Ayan. Okay? So, syempre, may bigat pa to, may bigat pa to, tapos may bigat din to. Okay? Madali na naman kunin yon kasi may unit weight naman na binigay. So, mumultiply lang natin yan. Note, itong area na to. Tsaka itong area na to. Okay? So, dead load na tayo. Dead loads. Okay? So, superimpose dead load ay magiging equal sa 3 kPa, mumultiply natin nung 2.8 para maging kilonewton per meter. So 3 times 2.8, that gives us 8.4. Tapos yung weight naman nung concrete would be 24 times area nung slab 2.8 by 0.1 plus yung area nung beam sa ilalim 0.3 times 0.4. Ayan. No? So that's 9.6. Okay, so actually yun lang yung lahat ng dead load. So pwede na natin i-total yung dead load. So add mo lang yan. So plus 8.4. So 18. Okay, and then para naman sa live load, isa lang naman yung live load. So mumultiply lang natin yung 4.8 sa tributary width. So that's 13.44. Okay, and then we can now use the load combination. So yung ultimate load would be 1.2 of the dead load plus 1.6 of the live load. So pwede na natin pagsamahin kasi sa problem na to, ano naman i-apply naman natin yun to sa lahat eh. Okay, unless, no? Unless problem about pattern loadings. Kapag ka merong pinapa-consider na pattern loading, wag mo munang pagsamahin. Dahil yung live load mo, pwede mong ilipat-lipat kasi. Pwede nandito lang yung live load, pwede nandito lang, etc. Pero ito, wala naman. So, ang context lang naman ito is gagamitan natin ng coefficient method para makuha yung mga maximum moments. Kaya sa lahat ilalagay yung load, no, sa buo. Kaya pwede na natin pagsamahin. So, we will have 1.2 ng dead, 18, plus 1.6 ng live, 13.44. So, that gives us 43.104. Okay na. So, meron na tayong WU. So, ngayon, gagamitin natin ito ngayon. No? Itong coefficient method para makuha yung mga positive moment, negative moment, etc. So, actually, ito, pinapahanap yung ultimate positive moment dun sa girder FG dito. Okay, so, check muna natin to. So, zoom ko lang para makita. Ayan. So, nakalista yung mga formula dito. Tapos, take note, yung sa formula natin, ano yan WL squared yan eh. Tapos meron iba-iba lang yung coefficient. Iba-iba lang yung denominator dito. Okay, pero linawin ko lang yung ln dito, sabi sa baba, to calculate, sorry. Wala actually dito sa statement. Pero yung ln na yan, dagdag ko na lang, no? Yung ln is actually the clear span.
Okay, so it's supposed to be the clear span. Alright, so in this case, ang clear span natin would be ito. Yan. Yan yung LN. From the face to face of the support, yun yung clear span. Okay? Now, ibig sabihin, itong binigay sa atin na measurement na 6 meter, nakalagay yan sa center to center, no? Yan, no? Center to center yan. Okay? Actually, it is center to center ng column or ng beam. Kasi may beam din dito eh. So, ang tanong, anong support? So, as you can see, yung support na nandito is yung column. Okay, yung column. So, kaya given dito yung dimension ng column. Okay, so paano makukunin yung clear span? Ima-minus mo yung kalahati ng column sa kaliwa kasi ima-minus mo rin yung kalahati ng column sa kanan. Kaya, in short, magma-minus ka lang ng isang side ng column or length ng column. Okay, so ang length ng column ay 400 mm square. So, ibabawas lang natin yun. So, dito natin gawin. So, Ln is equal to 6 meter minus uh, 400. And that gives us 5.6 meters. So, yun yung magiging ano natin, clear span. Nagagamitin natin dito sa coefficient. Okay. So, ngayon, intindihin na natin. So, ano ba ibig sabihin yan? So, una, i-identify muna natin ano itong FG. No? Ano itong FG? Kasi FG yung tinatanong sa number 1 eh. Positive moment sa girder FG. So, positive moment. So, dito tayo titingin. Positive moment. Okay. Zoom natin. Okay. Kapag positive moment, no? Kapag end span, ibig sabihin siya yung nasa dulong span, mamimili ka sa dalawang to. Pero kapag hindi siya end span, interior span siya, ito lang kagad yung formula. So ngayon tingnan natin, yung FG, ano ba yung FG? Di ba ito yung FG? Ito yung end span eh, at saka ito. So yung FG, hindi siya end span. So ibig sabihin, dahil hindi siya end span, dito siya papasok. No, dito ngayon mag-fall si FG. Ito. Okay, so WLN squared over 16. So maximum positive moment of FG would be equal to WU ln squared over 16. And that is 43.104. Yung ln natin is 5.6 squared over 60. Okay? And that gives us 84. Okay, 84.48. Next, number 2. Calculate the ultimate negative moment at F on girder FG. So, pinapahanap naman negative moment dito sa F, pero dun sa girder FG dito. So, yung F dalawa eh. Yung F na meron siya dito sa girder EF, meron ding F dito sa girder FG. So, ito daw yung hinahanap na tinanap natin. Okay? So, ganyan. So, tingnan ulit natin yun. No? So, kapag sa support, tandaan nyo, ano yun? Negative moment yun. Kasi ang itsura ng mga moment diagram yan, ganito eh. Negative, tas positive, is negative. Ganyan. Ganyan yan. Di ba? Okay, kaya pag nasa support ka, negative moment yung hinahanap. O, tingnan natin yung negative moment. So, FG, so dito tayo naghahanap ha. Yung hinahanap natin ito. Yan. Okay, so sa negative tayo titingin, meron ditong interior face of exterior support.
Okay, ano ibig sabihin nun? Interior face of exterior support. So, kung exterior support, ito yon dulo. Pero interior face, ibig sabihin ito. Kasi wala naman na dito sa kabila eh. So, ito yon. So, ibig sabihin, kung dito ka nakatingin, tsaka dito, ang gagamitin mo for negative moment, interior face of the exterior support, dalawa yan. Member built integrally with supporting spandrel beam. Member built integrally with supporting column. So in our case, supporting column tayo. Di ba? Kasi nasa column yun. So WL squared over 16. So dito, WL squared over 16. Tapos di ba dito, 1 over 16. No? Yun yung sa FG kanina. No? Tapos, tingnan natin yung iba. Exterior face of the first interior support. So, exterior face of the first interior support. Dalawa ulit. Kapag 2 spans lang, over 9. Pero pag more than 2 spans, meron tayong over 10. So, ang case natin, more than 2 span. Tatlo to eh. 1, 2, 3. So, over 10 yan. Pero saan yung over 10? Exterior face of the first interior support. So, ito po yung first interior. Kung dito ka galing, kung dito ka galing, ito yung first interior support. Kasi ito exterior support to eh. Ito yung first interior support. Okay? Tapos, exterior face ng first interior support. So, ito yon. Okay? So, yun yung sorry. WL squared over 10. So, ito ay 1 over 10. Okay? Ito rin sa kabila. Ayan. So, hindi yan yung hinahanap natin. Kasi ang hinahanap natin, ito eh. Nasa FG, nasa kabilang side. So, ano yon? Nasa kabilang side. Tingin tayo. Face of other supports. Okay? WL squared over 11. So, ibig sabihin, lahat na ng iba pang negative, over 11 na yan. No? Over 11 na. So, eto, over 11 na to. Ayan. Okay, kompletuhin ko lang, ano naman to? Yan naman yung positive moment ng end span. End span, discontinuous and integral with support or discontinuous and unrestrained. Ibig sabihin lang nito kung ang support ba dun sa magkabilang dulo ay fixed or hindi. Eh normally kasi kapag column to beam connection, ano yan eh, monolithic yan. Kaya integral with support yun. Kaya that would be WL squared over 14 para dito. Ayan. No? Pero again, ang hinahanap natin para sa specific item na to is itong 1 over 11. Okay? So, number 2, ang negative moment no, sa F ay equal sa WU ln squared over ganyan, over 11. No? Over 11. Okay? Ngayon ganito, mag-iingat tayo sa pagkuha nito kapag ka negative moment ang kinocompute. Kasi meron ditong naka-note sa baba. To calculate the negative moments, Ln shall be the average of the adjacent clear spans. So dapat pala, yung Ln natin kapag nagko-compute tayo ng negative moment is average neto at saka neto. Yung magkatabi. Okay, yung pinapagitna, yung span na nagpapagitna doon sa point na pinag-uusapan. Kaya lang, yung clear span natin sa lahat, pare-parehas lang kasi. Tama ba? Pare-parehas lang eh. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag-average. Ito na rin yun. Kahit i-average mo yan, yan din ang lalabas. Okay? Kaya, dito, ang lalabas pa rin, 5.6. Okay? So, that's 122. 0.89.
Okay? So, wala dito, no? Okay, so actually ang nandito ata yung over 10. Pero dapat ito yung sagot eh. No, 1/11. Okay, so anyway, kung gagawin mo tong over 10, ayun, 135.17, no? So, ito yung ano, kinuha, no? So, dapat ano yan, negative moment in kilonewton meter at F on girder EF dapat, no? On girder EF. Okay, so balikan lang natin, ano? Bali, kaya 1/11 yung kinukuha natin, hindi itong 1/10 kasi sa exterior face of the first interior support, ito yun. Ito yung first interior support, ito yung exterior face niya, nasa labas. Kaya ito yung 1/10. Okay? Ito yung 1/10, no? Kaya yung tinutukoy dun sa problem is bali ang tinutukoy dun sa problem is interior face of the first interior support, no? Interior face of the first interior support. So ito yung tinutukoy sa problem, no? Kasi sabi niya dito at F on girder FG. Okay? Pero siguro ang ibig niya sabihin dito is kung ano na yung pinakamalaki. Kasi kung i-compare mo nga naman, yung negative moment na to, tsaka ito yung mas malaki. Okay? Ito yung mas malaki. Kasi baka ang tinutukoy niya lang is yung support F. Okay? Doon sa support F. So sa support F, ang pinakamalaki, 1/10 nga naman. Okay? So lagyan na lang natin ng note. Ito ay um, on girder FG. Okay? Pero kung gusto mo, ay dun sa kabila, over 10 dapat. And that gives us 135.18. Okay? And this is on girder EF. Okay? And also, the maximum negative moment for F. Okay? Kasi kung pag kinumpare mo tong dalawa, mas malaki to. No? Pero dapat talaga ito yung sagot kasi in-specify niya na nasa girder FG yung pinapahanap. No? But anyway, ang isasagot na lang natin dito, syempre, is kung ano yung nasa choices. Okay? So, hindi pala ito yung sagot sa number 1. Ito pala, 84.48. And then lastly, calculate the ultimate positive moment on member EF. So ito na yon. So ito yung EF, the maximum positive moment sa WL squared over 14. Okay, so that's 96.56. Okay, so our answer would be letter C.